Mga kabunyog, may resibo, may malinaw na ebidensya na talagang tumanggap. Yung diniliver na pera, mali-maliit na ng pera, ang total pala lahat, papunta kay Saldico, yung sa Bulacan lang ito yung sa Bulacan lang, 22 billion pesos. Grabe. At alam nyo na yung 22 billion na yon ay mayroong acknowledgement receipt. Ibig sabihin, nang tinanggap yung pera na yon, itong sila Bryce Hernandez yung nag-deliver sa bahay ni Saldico at sa penthouse ni Saldico. Pagdating nila doon, may instruksyon na papirmahin yung staff yung tao ni Saldico doon, yung isang nagngangalang Paul. At kapag dumarating sila doon, pag nag-deliver sila, umipirma yon na tinanggap niya yung kung ilang maleta yon. At ang total ng lahat ng na-deliver kay Saldico galing kila Bryce Hernandez kay Engineer Alcantara ay 22 billion pesos. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe ito. Talagang Ngayon, yung acknowledgement receipt na yon, permado ng isang nagngangalang Paul, tao ni Saldico, pag nagdi-deliver sila doon, ang nagre-receive yung Paul na yon. At pinapapirma naman ni Bryce Hernandez. Pinapapirma niya. Kasi siyempre, yun ang patunay na talagang nag-deliver siya, tinanggap ng tao ni Saldico. Yan ngayon yung kasama sa mga ebidensya na hawak ng ICI. Di ba kanina dinala sa ombudsman yung yung mga ebidensya para magamit na ng ombudsman sa pag-file ng kaso sa Sandigan Bayan? O yan, mga kabunyog, yan yung kasama sa mga ebidensya. Acknowledgement receipts. Kaya matindi. Ito mga kabunyog, ipabasa ko sa inyo. Ayan Ayan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi dito, all in all, Go could have received kickbacks worth 22.75 billion to 28 billion pesos. According to ICI, this was also the time when Hernandez discovered that the Cos residence in Pasig was exclusively used as a storage of the cash deliveries since there was no furniture inside and only pieces of luggage coming from different sources were found. Engineer Hernandez discovered this when he made the delivery to Paul Estrada. It bears stressing that Paul Estrada was made to sign an acknowledgement receipt every delivery. The acknowledgement receipts are in the possession of Engineer Alcantara's brother-in-law, Mr. Walter Rosales. ICI's interim report said or stated. Yan mga kabunyog ganyan katindi. Mayroong acknowledgement receipt na permado ni Paul Estrada, yung tao ni Saldico na nagre-receive ng mga deliveries. Doon sa penthouse sa bahay ni Saldico, wala na daw halos doon, wala naman daw furniture. Yung malaking bahay ni Saldico sa Pasig, halos wala daw namang furniture doon, mga bolt. Mayroon daw doon mga bolts, pati doon sa penthouse. At pati sa penthouse na tinutuluyan niya. Kaya ang gamit talaga ng bahay na yon ay talagang deliveran lang ng mga luggage. Napakalaming luggage daw doon ayon dito kay Engineer Bryce Hernandez. Kung sila, ang diniliver nilang luggage ay ang bawat luggage mga 50 million ang laman, marami pa daw luggage doon. Ibig sabihin, hindi lang sila ang katransaksyon ni Saldico. Ibig sabihin yan, may mga galing pa sa kung saan-saang lugar. Basta't sila daw, yung grupo nila sa Bulacan, yung Bulacan group, ang na-deliver nila almost 22 billion pesos. Yan mga kabunyog, matindi talaga. Yan po At least 22 billion pesos worth of cash-filled luggages delivered to Saldico, says ICI interim report. Yung galing lang yan kila
Bryce Hernandez at the DPWH District Engineer Alcantara. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang ginawa daw kasi ni Saldico, kinausap itong si District Engineer Alcantara at sinabi kay District Engineer Alcantara, halimbawa, mayroon siyang 35 billion na ida-download o ibababang pondo para sa Bulacan flood control. Bahala na si District Engineer Alcantara doon kung paano i-implement yun. Pag sinabi namang bahala na si Alcantara, sasabihan niya naman si Bryce Hernandez, yung kanyang assistant DE. Bryce, bahala ka na. Ang gagawin naman nila Bryce Hernandez, ginagawa ng ghost project yung mga proyekto para talagang malaki yung nare-receive na commission, kickback ng mga proponents tulad nila Saldico. Kaya sabi ni Bryce Hernandez, nagdadala siya luggage ng mga malit-malita na mga pera. Ang laman ng bawat malita almost 50 million. Kaya yung dinideliveran nila, yung penthouse daw, at saka yung penthouse sa condo, at saka yung bahay niya sa Pasig, bahay ni Saldico. At sabi nga ni Bryce Hernandez, doon sa bahay ni Saldico sa Pasig, pag nakapasok siya doon kasi nire-receive nung isang nagngangalang Paul Strada yung mga delivery nila ng luggage. Pagdating niya doon, pagpasok niya, walang furniture. Luggage lahat ang nandun. Ibig sabihin kung saan-saan galing yung mga delivery na yun ng luggage. Ganyan mga kabunyog ang ginawa sa atin. Ibig sabihin dahil House Appropriations Committee Chair ito, Speaker si Martin Romualdez, itong si Saldico, talagang kung saan-saan niya na lang linalagay yung mga projects, may mga usapan na. Pagka-download niya ng proyekto at nabigyan niya ng pondo, bibigay na sa kanya ngayon yung kickback, yung commission niya ni Saldico. Dinideliver ngayon doon sa kanyang kondo at saka doon sa bahay niya sa Pasig. Doon sa bahay daw sa Pasig, walang furniture. Nandun puno ng maleta yon kung saan-saan galing. Basta siya daw, itong si Bryce Hernandez, ang na-deliver niya lahat-lahat, magto-total ng 22 billion pesos. At ayon sa kanya, kapag nagdi-deliver siya ng luggage na mga pera, rine-receive ni Paul Strada. May acknowledgement receipts. Mga kabunyog. Kaya matindi yung ebidensya dito, acknowledgement receipts. Ibig sabihin, ina-acknowledge talaga ni Paul Strada, yung tao ni Saldico, na natanggap niya ang 5 maleta o halimbawa 10 maleta, bawat maleta may lagay na 50 million, may laman na 50 million. Pipirmahan niya yon. Tapos sila Bryce Hernandez, may kopya sila nun kasi yan yung patunay na talagang nag-deliver sila. Hindi maikakaila ng tao ni Saldico na tinanggap nila yung pera kasi nakapirma siya, acknowledgement receipt. Yung acknowledgement receipt na yan ay hawak na ngayon ng ICI at ipipresent yan sa hearing sa ng ombudsman, preliminary investigation. Kapag nagkaroon ng trial, gagamiting ebidensya yon laban dito kila Saldico. Grabe. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Kaya may resibo pala ito, may patunay pala ito. Ayan, ano na ito? Ano po yan yan po yung sabi sa balita na may resibo talaga. Ayan ulitin kong basahin sa mga na-late. All in all, Co could have received kickbacks worth 22.75 to 28 billion. According to ICI, this was also the time when the Hernandez discovered that the Co's residence in Pasig was exclusively used as storage of the cash deliveries. Since there was no furniture inside and only pieces of luggage coming from different sources were found. Kung papaniwalaan yung sinasabi ni Gutesa, pagkatanggap daw nila Saldico, mayroon naman daw iniiwan daw yung iba doon kay Saldico, yung iba dinadala kay Romualdez doon sa residence nito sa McKinley sa Taguig. Yun naman yung testimonya ni Gutesa. Pero dito, syempre ang testimonya lang nila Bryce Hernandez,
dineliver nila yung mali-malita ng pera sa bahay ni Saldico. At mayroong nagre-receive doon si Paul Estrada at pumipirma ito. Engineer Hernandez discovered this when he made delivery to Paul Estrada. It bears stressing that Paul Estrada was made to sign an acknowledgement receipt every delivery. The acknowledgement receipts are in the possession of Engineer Alcantara's brother-in-law, Mr. Rosales. ICI's interim report noted. Stated. Yan. Kaya mayroon talagang ebidensya. Magagamit ito. Magagamit na ebidensya laban dyan. Kaya matibay na itong kasong ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya wino-work out yata na maging state witness yun si Bryce Hernandez at si District Engineer Alcantara. Kasi ito yung mga matitibay na ebidensya laban o testigo laban dito kay Saldico, no? Imagine niyo kung paano nila pinaglalaruan anong ginagawa nila sa pera ng bayan. Grabe, mga kabunyog. Yung mga air assets ni Saldico na itakas na. 3, 2 helicopter at 1 eroplano, private jet na itakas na, nailabas na ng bansa. Kakalungkot na. Kumbaga, pilit nating hinahabol itong pera ng bayan na nawala sa atin. Ang bagal naman ng gobyerno. Hindi napigilan niya na mailabas ng bansa. Yung Gulfstream na private jet na ilabas Tapos 2 choppers. Nasa Malaysia. Yan. Grabe. At saka, hindi rin makancel-cancel ang passport ni Saldico. Wala pang nagagawa ang gobyerno. Nagagamit pa rin ni Saldico ang passport niya. Dapat makancel na yan. Kaya ito, mga kabunyog, mga kabayan, habang tumatagal ang araw, parang una, yung mga yaman ni Saldico na dapat sana mabawi na natin, hindi. Hindi. Yung mga air assets, 10 choppers yata yan at saka eroplano. Nailabas na yung 1 eroplano at saka 2 choppers. Grabe. Tapos hindi pa alam kung saan makikita sa abroad. Ayon sa gobyerno yan. Sa tindi ng ginawa nito ni Saldico. Grabe ang pananagutan nito. Anyway, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.